Dahil sa sobrang sakit, hindi na ako nakakakain at nakakatulog ng maayos. Dear Madam Native Filipina, may nakilala po akong AFAM from US. Last year, 2023. Naging magka-LDR kami for almost 1 year and 7 months. Naging masaya naman ang relasyon naming dalawa. Panay update sa isa't isa at video call. Pero madam, kahit may oras siya sa akin, ay pinaghihinalaan ko pa din siya. Na para bang nararamdaman kong may tinatago siya sa akin. Kasi naman nag-uusap lang kami sa dami account na Facebook niya. Ang sabi kasi niya wala siyang Facebook dahil toxic daw sa social media. Gumawa lang daw siya ng dami para daw makontak ako. Minsan naman ay nag-uusap kami sa Viber. And then 2 months ago, that was May this year 2024, umamin siya na may anak siya, 3 years old sa ex-GF niya. Madam, galit po ang naging unang reaksyon ko. Kasi hindi niya ito inamin sa akin sa simula pa lang ng aming relasyon. Then after noon, pinaamin ko pa siya kung kasama niya ba ang bata sa bahay niya. And then, yun na nga nagsimula na siyang magkwento. Ang sabi niya, oo, kasama niya daw. Kasi iniwan daw sila ng Korean ex-GF niya. At kasama niya daw sa bahay niya ang tito niya. Simula nung nalaman ko yun madam ay palagi na akong nakikipaghiwalay sa kanya. Pero ayaw niya. Tapos ang ginagawa niya ay kukuha siya ng bang-bang at itututok niya sa kanyang sarili. Tatapusin niya na daw ang buhay niya. Pati na rin ang anak niya. Kaya natatakot akong makipaghiwalay sa kanya. At kapag binablock ko siya ay gumagawa talaga siya ng paraan para lang matawagan ako. And then last week lang nitong July, may biglang nag-chat sa WhatsApp ko. Sobrang ikinagulat ko na ang nag-chat sa akin ay asawa pala niya. Ang sabi ng asawa niya, nalaman niya ang number ko kasi lumabas ito sa bills nila. Kasi tinatawagan ni AFAM ang number ko. Nag-send siya ng photo na magkasama sila. At nung time na yon ay ka-video call ko pa si AFAM. Nagtataka ako kung paano siya nagkaroon ng time sa akin sa pakikipag-video call habang kasama niya ang pamilya niya. Dinagdag pang sabihin ng babae na may asawa at mga anak yan. Tapos may kaso pa. Sobrang nasyak ako sa mga narinig ko madam. Kasi iba ang kwento niya sa akin. Lahat pala ng kwento niya tungkol sa pagkatao niya ay kasinungalingan. Pati na ang kanyang pangalan, edad, educational background at pati na rin trabaho. Ang sabi niya kasi sa akin, nurse daw siya. Yun pala, part-time lang ang trabaho niya as a caregiver. Ang sabi ng asawa niya, hindi siya makapag-work full-time, gawa ng may kaso siya. Isa pa, ang sabi ng wife niya, babaero daw si AFAM. Kaya gusto niya daw i-divorce. Sabi niya, na bago pa lang daw sila ikasal, may naging babae na ito. At may nakita pa siyang skandal nila ng babae niya. Dahil sa mga sinabi sa akin ng wife niya madam, gumuho yung mundo ko. Kasi umasa ako na totoo siya. Madami na kasi kaming pangarap. Hindi ako makapaniwala. Kasi halos araw-araw may time siya sa akin. Hindi ko alam na ganun pala siya. Isa pang kinaiinisan ng asawa niya, nung sinabi kong nagpapadala siya ng pera. Pero hindi naman kalakihan, sapat lang. Doon nagalit yung asawa niya kasi halos siya daw ang gumagastos sa kanila. Tapos may pangbigay si AFAM sa akin. At lalo pang nainis nung finorward ko ang picture na sinend ni AFAM sa akin na tinututukan niya ng bang-bang ang anak niya. At magpapatiwakal siya kapag nakipag-break ako sa kanya. Kachat ko pa rin si AFAM noon nung time na nagkakagulo sila. Pero ang lamig na niya sa akin. Hindi na siya katulad ng dati na i-explain talaga ang sarili niya. Nagsabi ako na sana maging okay pa sila. Ang sagot niya, natatakot daw siya na mawala ang mga anak niya. Ang sagot ko, be a better person. Sinabi ko na pinatawad ko na siya. Pero siya hindi man lang nagsabi ng sorry sa akin. Basta na lang siyang nanlamig at tipid na akong mag-chat. Hanggang sa binlock na niya ako ng tuluyan sa dami account niya. Hindi ko na rin siya ma-message doon sa isa kong Facebook na hindi pa niya binlock. By the way, nakita ko doon sa Facebook nila na happy family sila. Kaya nagtataka talaga ako kung paano niya nagagawang mambabae pa.
Sa ngayon, tinatry kong mag-move on, pero nandito pa din yung pain. Napakasakit kasi. 1 taon at 7 buwan mahigit ang pinagsamahan namin at nasanay na ako na lagi siyang nandyan palagi. At kapag may pupuntahan ako, kailangan ko pa ang permission niya. At kapag may kwento ako, siya din ang tagapakinig ko. Sobrang nasanay ako talaga, kaya hindi ko maiiwasang maiyak na lang. Ang sabi ng asawa niya, parang may multiple personality ang asawa niya. Kaya gusto niya ding ipagamot. Kaya lang parang ayaw naman daw. Sabi niya pa, nung bata pa daw si Afam ay may ADHD na. Feel ko din naman na parang hindi na si Afam yung kausap ko nung last kaming mag-usap. First time kong mag-boyfriend ng Afam pero ganito ang nangyari. Sa tingin ko, nagka-trauma na ako. Nagkaroon na din ng trust issue. Super sakit hanggang ngayon. At halos hindi na ako makatulog kakaisip. At pati sa pagkain ay nahihirapan na ako. Please give me advices naman. Salamat po sa inyong lahat. Grabe, ang sakit-sakit nga naman ang kwentong ito mga madam. So sino ba sa inyo ang nakarelate dyan? So alam nyo na ha, lesson to learn. Hindi porket may oras si Afam, ay siguradong hindi na nagloloko at seryoso. Baka naman may masasabi pa kayong payo at motivational message man lang kay letter sender, paki-comment naman po mga madam. So bago ko po i-share ang aking mga payo at opinion, baka naman po palambing ng isang like, comment at share na din kung pwede. For awareness purposes kasi ang kwentong ito para sa ating kapwa Afam hunters. So ito na nga, mag-uumpisa na ako sa aking komento. Madam letter sender, una salamat sa kwentong ibinahagi mo. Alam kong nahihirapan kang mag-move on ngayon. At ang may papayo ko sa iyo, ibuksan mo ang iyong puso at isipan. Huwag kang magpatalo sa emosyon ng puso mo. Mas makapangyarihan ang ating kaisipan. Kaya dapat kumbinsihin mo ang sarili mo na kalimutan na lang siya. Kasi kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang sitwasyon ng Afam mong may asawa, mga anak at may kaso pa. And since sabi ng asawa mo apektado ang trabaho niya dahil sa kaso niya, then ibig sabihin nito ang kaso ni Afam ay hindi basta-basta. Trabaho nga apektado, ipaano na lang kaya kung mag-isip siyang dalhin ka pa sa Amerika? E di mas lalong imposible, di ba? May kaso na nga, wala pang full-time job. And also, kahit maghiwalay man sila ng asawa niya ngayon, doon sa child support, sasablay na naman ulit siya. Kasi nga walang maayos na trabaho, paano na lang ang sustento? Also, I have to mention this. May napag-alaman din akong trivia. Kinoment ito ng iba nating mga commenter advisor before sa iba kong video. Kaya naman napa-research na lang ako. Sa US pala, kapag ang isang ama ay mayroong utang na child support sa mga anak nila, pwede silang kasuhan at makulong. And also, hindi rin sila makakalabas ng bansa. Madam, ang kapal ng mukha ng ex mong Afam. Buti pa ang babae niya, binibigyan niya ng pera. Samantalang may obligasyon pa siya sa kanila na dapat niyang inuuna. Pero inaasa niya lang sa asawa niya. Ikaw ba? Tanong ko sa'yo, gugustuhin mo bang ganito ang iyong maging asawa? Na konsumisyon lang ang aabutin mo? Isa pa, yung karanasan ng asawa niya ngayon, imararanasan mo din later on kung kayo ay sa kasamaang palad ay talagang nagkatuluyan. Isipin mo lahat ng red flag ng Afam na yan para makamove on ka na ng tuluyan. In short, kumbinsihin mo ang sarili mo na miserable at delikado lang ang iyong buhay kung kayo'y nagkatuluyan. Akalain mo may bangbang siya at pati anak niya dinadamay para lang mamanipula ang iyong desisyong iwanan na siya. Grabe, kung ako ang asawa ng Afam na yan, ire-report ko na talaga sa pulis at ipapakita ko yung picture. Total, kung ako lang din naman ang provider sa mga needs namin, hindi ko na siya kailangan dahil buhay ng anak ko malalagay pa sa alanganin. Madam letter sender, mas nakakatakot yung multiple personality ng Afam. Diyos ko, nakamaskara pala yan. Paano kung sumapi yung baliw niyang katauhan? Di natodas ka nang wala sa oras. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka ng bago at take this as an important experience and a lesson to learn. So the next time that you will fall in love again online, marunong ka nang magpigil ng iyong damdamin. Huwag mo nang i-attach masyado at sanayin ang sarili na lagi siyang nandyan. Dahil sa online world talagang maraming kalokohan. Also, hindi mo kilala ng lubusan ang mga nakakausap mo online. Dahil sa totoo lang, napakadali lang gumawa ng kwento at magnakaw ng katauhan.
Madam, siguro naman sa lahat ng sinabi ko ngayon, ikaw ay natauhan. At sana nakapagbigay ito ng kasiyahan. You should be thankful na nalaman mo ang katotohanan kasi kung hindi mo pa ito nalaman, then I am for sure that your life will be in deep trouble in the future.